Ginonggu, ang 100 milyong iyon na ikakalat mamayang gabi sa Imperial Building ay handa na. Tatlong buwan nang hindi nakakabayad si Bai Xiaoya. Kung hindi mabayaran ang 80,000 bayad sa paggamot mamayang gabi, mapipilitan tayong paalisin kayo sa ospital. Hala? Bego? Di ba't naalala ko na takalinis ka lang sa clubhouse dati? Kasi, sobrang liit ng kinikita bilang tagalinis. Gumastos akong ganun kalaking pera sa iyo, pero ayaw mong magpahawak man lang. Ikaw na isang hostess. Bakit ka nagpapaka? Inosente. Sinasamahan ko lang ang magabisita sa pag-inom. Hindi ako nagbebenta. Hindi nagbebenta? Bakit ka panaging hostess? Kung prostitute ka na nga, huwag ka nang mapanggap na banal. Pera o dangal, isa lang ang pipiliin mo. Hera, Bisit na babae alam ko na. Mama, Xiaofeng, Xiaoya, bakit kayo nandito? Huwag kang gumalaw. Mama, ayoko nang mapagamot. Ayokong may umapi sa iyo. Mama, umuwi na tayo. Puta, lakasan mong saktan ako. Bitawan mo ang anak ko. Lumuhod ka at pagsilbihan mo ako ngayon. Kung hindi, sasakalin ko siya. Bitawan mo ang anak ko. Sabi ko lumuhod ka. Nakikiusap ako, maawa ka. Ayaw mo akong pakinggan, ano? Huwag. Makakalat daw ng pera siyang Master Gu sa tuktok ng Imperial Building, bilisan niyo, pulutin na. Ano? Nagsabog ng pera si Jinonggu. Hindi ba't nagigipit ka sa pera? Dali, pulutin mo. Anong nangyayari sa pagsasabo ng pera ni Ginoonggu? Hindi mo alam? Sa araw na ito ang taon, nagsasabog si Ginonggu ng pera mula sa tuktok ng Imperial Tower. Sabi nila, nung naghihirap pa si Ginonggu, iniwan siya minamahal niya dahil sa kahirapan. At kalaunan, siya na ang namumuno sa isang nangungunang commercial group. Kaya sa araw na ito taon, nagsasabog siya ng pera. Para bang napapahayag siya ng paghihiganti sa babaeng iyon. 6 na taon na ang nakalipas. Sa araw ding ito, nagiwalay kami. Ran. Huwag kang umalis. Lito, Usapan natin ang anumang problema. Pwede ba? Huwag mo akong iwan. Ito ba ang sinasabi mong may sakit na hindi na magtatagal, pero palagi kang kinukulit? Ano? iyan ang nakikita mo? Nakahanap na akong bago? At isa pa, sasabihin ko sa iyo, hindi kita minahal. Backup ka lang para makaakyat ako sa mataas na lipunan. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. At tingnan mo ang luhong ng sasakyan sa likod ko. Sawa na ako sa hirap, ikaw na lang ang maging hamak. Niloloko mo lang ga ako, di ba? Dito, Sabi mo mahal mo ako. huwag kang maging isip bata. Ang pag-ibig ang pinakamurang bagay. Kung sino ang mayaman, iyon ang mamahalin ko. Guminyang. Ikaw ba talaga iyan? Bay Ran. Sagana ako sa pera ngayon. Nagsisisi ka na ba? May babay sa baba na parang nababalif, naka, tulala lang siya roon, at hindi man lang namumulot ng pera. Hindi ako naniniwala na may babae sa mundong ito na hindi nahahangat ng pera. Ginonggu, magsisimula na ang cocktail party.
Lahat ng sikat na pamilya sa buong High City ay naghihintay sa iyo. Bye, Ranran. Nasaan ka ba talaga? Ma, bakit si Kaumiyaki? May away na naman ba sa iyo? Paano naman? Sobrang lakas lang ng hangin, kaya lumabo ang mata ni Mama. Saan ka pupunta, babae ka? Anong ginagawa ninyo? Ang galing mo talagang umarte. Malaking pera ang ginastos ko para bayaran ka. Kung ayaw mong paksilbihan ako. Kung gayon, ibibigay na lang kita sa iba. Anong ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Mama, natatakot ako. Tulungan mo ako. Kung ayaw mong mangyari sa anak mo, ang mapilayan o mawalan ng bahaging ang katawan, sumama ka na agad sa akin. Sino ba talaga ang ipapakita mo sa akin? Malalaman mo pagpasok mo? Mamaya, may hihilingin ako sa tao, kaya maging aktibo ka. Gawin mo ang lahat ng kaya mong gawin. Kung hindi, hindi mo na makikita ang maliit mong anak sa labas. Tara na. Ginonggu, dumating na si Lee, ang CEO ng Dongsheng Group. Itong si Lee dati ay gumawa nga ilegal na negosyo kaya idinemanda siyang ating kumpanya. Ayaw niyang makulong, kaya paulit, ulit siyang pumunta rito at nakmakaawa sa inyo para patawarin mo siya. Ngayon naman, may dala siyang malit na kasintahan. Sabi niya, ibibigay niya raw talaga sa iyo. Mga bagay na hindi karapat dapat. Ipasigaw ninyo siya at ang kasintahan niya sa labas. Masusunod po. Papuntahin ninyo ako kay Jinonggu. Tigilan ninyo. Tigilan mo. Bye, Ranran? Ikaw nga ba talaga? Jinonggu. Gusto ninyo siya. Kabit ko siya. Kung gusto ninyo siya, ibibigay ko siya sa inyo. Tungkol naman sa isyu ng ahensya ng pagpapatupad ng batas, Kabit? Katulad ka pa rin nun, gagawin ang kahit anong bagay para lang sa pera. Jinonggu, kilala ninyo siya. Aking dating kasintahan, si Bai Ranran. Ang reyna ng kagandahan ng High University, nung unang panahon, iniwan ako 6 na taon na ang nakalipas. At tumakbo kasama ang isang mayaman na matandang lalaki. Iniwan si Binatanggu para lang sa isang matandang lalaki? Tingnan ang kasalukuyang katayuan at posisyon ni Binatanggu. Kung ako siya, sobrang nagsisisi na ako. Bakit mo pa ito ginawa? Itong pagganap na ito! Umupa ka pang sasakyan, umupa ka pang suta. Tay, may sakit siya. Maluba ang sakit niya. Ang Pamilagu at Pamiladu. Matagal nang may kasunduan sa kasal. Kung makikipaghiwalay ka kay Guminyang, papaya ako na ang iligal na anak na ito. Bumalik sa Pamilya Gu at magmanang negosyong pamilya. Lolo Gu, kami ni Mingyang ay nakmamahalan ng tapat. Sasabihin ko sa iyo ang toto. Si Guminyang ay mayroong bihirang sakit sa dugo. Makakagamutan lang siya sa pamamagitan ng matata na pinansyal ng Pamilya Gu. Kung tapat mong minamahal, makipag-iwalay ka na sa kanya. Bahala ka na. Hindi naman kailangan ni Guminyang para sa Pamilya Gu. Ganyan ba ang ugali mo kung humihingi ka ang tulong ngayon? Tanda mo, ikaw ang nagmamakaawa sa akin ngayon. Inumin mo itong lahat ng alak sa mesa. Nakalimutan ko, parang allergic ka yata sa alak, hindi ba? Pero para sa sponsor at sa pera, dapat makayanan mo ang counting allergy na yan. Bakit ka nakatunganga? Dali, inumin mo na. Huwag mong kalimutan, nasa kamay ko ang anak mo. Ano? May anak ka? Sa matandang lalaking iyon, hindi ba? Walang kinalaman sa iyo kung kaninong anak ito. Sana tutuparin ni Boss Gu ang sinabi niya. Boss Gu, lumalala na ang alergy niya.
Ranran, kumapit ka. Malapit na tayo sa ospital. Ranran, ako ang may kasalanan sa iyo. Mula ngayon, habang nandito ako, sinuman ang mga has na pilitin ka pang uminom, ako ay lalabanan ko siya hanggang kamatayan. Inumin mo na. Kung hindi mo talaga inumin ito, hindi ako pakakawalan ni boss ko. Ito. Makikipaglaban ka hanggang kamatayan para lang sa ganyang tao. Wala siyang pakialam sa buhay mo. Ikaw naman, kumusta ka? May pakialam ka ba sa buhay ko? Hindi mo ba pinagsisisihan na iniwan mo ako noon? Ha? Hindi ako nagsisisi. Kaya sa tingin mo, ang nakaraan natin, wala itong halaga para sa iyo, tama ba? Hindi ko kinalimutan ang manakaraang iyon, pero hindi ko masabi sa iyo, ang mahalaga ay buhay ka. Jinonggu, ikaw na rin ang nagsabi. Nakaraan na ang lahat ng iyon. Jinonggu, hindi ko alam na nasaktan ka pala niyan ng ganun kalalim. Ipapakita ko sa iyo ang galit mo ngayon. Binayaran kita, kaya't kunin mo ang pera at makipagtulungan ka. Kung hindi magpapahiwatik si Jinonggu, inom ka hanggang sa mamatay ka. Naintindihan mo? Magmakaawa ka sa akin. Kapa, nagmakaawa ka na sa akin. At sinabing nagsisisi ka. Nagsisisi ka nga dahil iniwan mo ako dahil sa pera. Papatwarin kita. Jinonggu, dumating na po ang inyong mapapangasawa. Mahal ko. Asawa ko. Sino sa buong Haicheng ang hindi nakakaalam na engaged na si Gay? Gu at ang dalaga ng Du Group? Gumastos si G. Gungang malaking halaga para sa engagement ceremony ni Jinangdu. 200 milyong piso 200,000 ang ginastos niya. Ang laki talaga ng ginyugol niya. Gumingyang. May fianza ka na pala. Iniwan mo ako nung panahong wala akong wala. Ngayon na may kapangyarihan at yaman na ako, maraming babae ang gustong makasama ako. Huwag mong isipin ng padalos, na hinihintay pa rin kita, ha? Mingyang, hindi siya karapat, dapat sa iyo. Ako lang ang nakagusto sa iyo, kahit nung wala ka pa. Talagang naiintindihan kita. Sa harap ng lahat, nagpapakita silang ang pagmamahalan. Mukhang may magandang balita malapit na. Huwag niyong kalimutang imbitahin kami sa kasal niyo. Naubos ko na ang alak. Pwede na ba akong giumalis? Oh, Gu, naubos na niya ang alak. Sabi mo kanina kapag naubos niya, palalabasin mo na ako. Bye, Ranran. Kahit ganyang klaseng lalaki kaya mong maging kabit, gusto mo ba talaga ang matanda at malalapsing na lalaki? Kaya pala tumakas ka kasama ngang matandang lalaki noon para sa pera. Talagang gagawin mo ang lahat. Tama na. Ikaw ba ang krida ng apelidong Lu na iyon, ha? Ayok ka. May lakas ka pang umaki sa asawa ko, papatayin kita. Mrs., pakinggan mo muna ako, hindi ko siya sinuportahan, isa lang siyang babaeng nagbebenta ng alak. Sinabi ko na sa kanya noon, ginagawa niya ito para lang sa pera. Ang isang babae ay nangangahas na akitin ng asawa ko, hindi man lang tinitingnan kung anong klaseng basura siya. Ang hikaw na ito, tingnan mo, mukhang hindi ito mura. Napakaganda. Iswat mo. Maganda ba? Maganda. Sa loob ng ilang buwan na ito. Sa pagtitipid at paghihirap ng matindi, araw kang deliver ng pagkain hanggang hating gabi. Para lang bilhin itong hikaw para sa akin. Tama. Hanggat gusto mo, kahit makano pa, sulit iyan.
Sinasabi mo pa rin hindi mo siya kalaguyo. Ikaw ba ang bumili niyan para sa kanya? Ibigay mo rito, ikaw na hamak na babae. Ibalik mo sa akin ang hikaw. Ang isang puta ay nangangahas na akitin ang asawa ko. Mga kaibigan, hubarin niyo ang damit sa katawan niya. Tawagin niyo lahat ng mga lalaki. Gusto kong mapalit ng lugar at paglaruan siya ng mayos. Tingnan natin kung sino talaga ang mangangahas na hawakan siya. Ano ka na naman? Isa ka rin bang parokyano niputa na ito? Umalis ka sa harapan ko? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang asawa ng CEO ng Dongseng Group. Assistant Wang, binibigyan kita ng isang gabi. Ang Dongseng Group. Palakarin mo na mawala ito bukas sa Haicheng. Opo. Hinongku. Pakiusap, huminahon ka. Ikaw mawa ka. Anong Ginoong Gu? Isa lang siyang parokyano? Bakit ka luluhod sa kanya? Bobang babae. Halos pinatay mo na ako. Ang pinakamayamang tao ng Haicheng Group, si Ginoong Gu ng Gu Corporation. Siya ang Ginoong Gu na yun? Ang hikaw. Ang bagay na ibinigay ko sa iba. Naglakas. Lukabang hawakan din ito. Umarito kayo. Putulin niyo ang kamay ng babaeng ito. Ginoong Gu, patawad. Ginoong Gu, maawa ka. Ginoong Gu, hindi ko nakita ang kahalagahan mo. Ginoong Gu, nakikiusap ako sa inyo. Patawarin mo ako. Miss. Nakikiusap ako sa iyo na huwag mo nang bigyan ng atensyon ang pagkakamali ng isang hamak na tao. Patawarin mo ako, miss. Run. Ako lang ang pwedeng mang-api sa taong akin. Ang dalawang taong ito, huwag na silang magpakita sa akin bukas sa Haicheng. Makita ba? Naintindihan? Mingyang, kung ilalabas mo siya ng ganyan, paano na lang ako? Tumabi ka. Ren. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako hanggang ngayon sa pamamagitan ng galit ko sa iyo. Ngunit sa sandaling nakita tayo ngayon, alam ko na. Nataloa ako. Lubusan na lubusan akong nagapi. Hindi ba mahilig ka sa pera? Ngayon may pera na ako. Bakit ayaw mo pa ring mahalin ako? Bakit mas pinili mong mapahiya at makasama ang matandang lalaking iyon kaysa sabihing mahal mo ako? Bakit alam ko? Alam kong nambababe ka. Ngunit mahal pa rin kita. Bye, Run. Wala na akong pag-asa. Mingyang, hindi ako nararapat para sa iyo. Hindi ba umalis ka dahil lang sa pera? Bumabalik ka ngayon na nakpapakaawa. Para kanino yung pagpapakitang, tao mo? Maganda ba? Maganda. Basta gusto mo, kahit gaano ka mahal, sulit. Ito ay pamanain na nanay ko. Tingnan mo kung makano ang halaga. Hangga kaya nitong pagalingin ang sakit mo, wala akong pakialam sa kahit na ano. Kahit kailan ay hindi kita minahal. Isa ka lang naman kasing reserba para makapasok ako sa mataas na lipunan. Kung sino ang mayaman, siya ang mamahalin ko. Ginoong, bakit mo siya sinagip? Nun ay mahal na mahal mo siya. Pero ganun ang ginawa niya sa iyo. Nun ay maluba ang iyong sakit at ang pamilya gulang ang makakagamot. Pumayag pa nga ang matandang Ginoong na bumalik ka sa pamilya para magpagamot. Ang tanging kondisyon lang ay makipaghiwalay ka kay Bay Ran. Ikaw. Ngunit para lang sa kanya, tinalikuran mo ang magandang kinabukasan ng pamilya Gu, pati na rin ang sarili mong buhay. Tama na. Pero mabuti na lang at tumakas siya.
Masasabi ring nakabuti pa sa iyo ang nangyari. Kung hindi para sa ganoong babae, hindi iyon katumbas, hindi ba? Kasalanan mo ang nangyari sa nanay ko. Masamang tao, ibalik mo ang nanay ko. Dalhin ninyo palayo ang dalawang salbaheng ito. Masusunod, tayo na. Teka lang. Bunutan mong buhok ang dalawang iyan at ikumpara sa DNA ng matandang lalaking iyon. Masusunod. Ginonggu, nakita ko na ang dalawang bata ay tila kamuha mo. Huwag mong sabihing maanak mo sila. Ilang taon na kayong dalawa? Kailan kayo ipinanganak? Hindi kami makikipag-usap sa masasamang tao. Galit kami sa iyo. Masama kang tao. Inaway mo si mama. Daling niyo sila palayo. Mingyang, napanaginipan na naman kita. Bye, Ranran. Hindi mo siguro iniisip na aalagaan pa rin kita tulad ng dati, di ba? Isuswat mo muna ito. Pagdating ang panahon na pera ako, sana ay mapalitan ko ito ang isang napakalaking diamond ring at pakakasalan kita para uwi. Napakaganda. Bakit mo paswat ito? Hindi ba mahilig ka sa pera? Bakit suot mo pa itong basag na bagay? Mingyang, kumusta ka nitong nakaraang taon? Bye, Ranran. Hindi na ako ang lalaking kilala mo nun. Hindi na ako ulit magpapaloko sa iyo. Gumingyang. Gumingyang. Gumaling na ba ang sakit mo? Bye, Ranran. Tatanungin kitang muli. Ang nangyari noon, wala ka bang kahit anong paliwanag? Basta buhay ka. Handa akong gawin ang lahat. Sa tutulang, ang dalawang bata ay maanak mo. Boss, lumabas na ang resultang pagsusuri. Hindi na kailangan. Akin ang nga bata. Sagu, baka gusto niyo pa rin pong tingnan. Bye, Ranran. Niloko mo na naman ako. Gusto mo bang putulin ko ang dila mo? Naglakas. Loob ka bang lokohin ako? Hindi kita niloko. Nag-cheat ka. Ganit sa kayamanan. At ngayon gusto mo pang ako ang sumalo sa anak ng matandang lalaking iyon. Ano ba talaga ako sa iyo? Mingyang, anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Pakinggan mo nang mabuti ang paliwanag ko. Isa pang salita. Papatayin kita kaagad. Mingyang, Mingyang, Mingyang. Mingyang? Sila ay maanak mo talaga. Kung gusto mong mamatay siya, habulin mo! Lolo Gu, Talaga bang iniisip mo na kapag gumaling siya, kayo ng dalawa ay makakabalikan? Nagtagumpay ang operasyon noon. Ngunit kailangan niyang magpa blood transfusion buwan. Buwan ngayon. At bihira ang kanyang blood type.
Kung alis siya sa pamilya Gu, walang makapalilitas sa kanya. Lahat na mayroon siya ay bigay ng pamilya Gu. Pati na ang buhay niya sa oras na gugustuhin ko. Mari ko itong bawin anumang oras. Lolo Gu, lahat ay kasalanan ko. Pakiusap, huwag mong saktan si Minyang. Binabalang kita. Kung maglalakas, lup kang ipaalam kay Minyang na ang dalawang bata ay anak niya. Maghanda kang bukas para kunin ang kanyang labi. Masamang balita, kinuha ni Yang Master Gu ang mabata. Gu Minyang, Sino kaya sa dalawang iyan ang unahin kong panain? hindi silam ga bastardo. Hindi silam ga bastardo. Malinaw na nakasulat sa report na DNA. Gu Minyang, nakikiusap ako sa iyo. Kasalanan ko. Ako ay nawalan ng katinuan. Napakahirap magpalaki ng dalawang bata. Naisip kong hanapan sila ng ama. Ano ang nagpapaisip sa iyo na kapag nagmakaawa ka, ay palalayain ko sila? Gu Minyang, hindi mo ito magagawa sa kanila. Pagsisisihan mo ito. Ang pinakapinagsisisihan ko ay ang pagiging mahina ko noon. Ngayon, kung hindi mo matatapos ang 100 pana, ikaw at ang dalawang maliit na bastardong ito, walang sinuman ang makakaalis. Gu Minyang, nagmamakaawa ako sa iyo. Kung galit ka, sa akin ka nalang maglabas. Wala silang kasalanan. Wala silang kasalanan. Kung may sisisihin man, ang sisisihin nila yang kanilang inang sinungaling. Uvak? Kung sasaktan mo sila, dapat mo munang barilin ang katawan ko? Ziga, dahil ayaw mong ako ang bumaril. Ikaw na. Hindi ba kita tinuruan? Gu Minyang, Barilin mo. Huwag na huwag kang manginig, iyan. Kundi, paano kung mabawasan ng isang mata o isang paa? Ano ang mangyayari? hindi mo sila pwedeng gawin iyan. Sila ay... Kung maglakas, lup kang ipaalam kay Gumiyang na siya ang amangan dalawang batang iyan. Hintayin mo na lang na kunin mo ang kanyang bangkay bukas. Sila ay mga bata lang. Kung ganun, ikaw na. Ikaw ang maging target ko. Sige, kung mamatay ako, ayos lang. Basta huwag mo lang silang saktan. Para sa dalawang batang ito, handa ka nang isuko ang sarili mong buhay. Gumiyang? Buhay na target. Gusto ko ring maglaro. Gumiyang, turuan mo ako. Dali. Ziga. Bayranran, hindi ako masyadong marunong. Meg, ingat ka. Baka matamaan ang puso mo. Sige, ako na lang ang gagawa nito. Nang di mo marumihan ang kamay mo. Ziga. Run. Sino ka? Ano ang relasyon ninyong dalawa? Asawa niya ako. Kalahating taon lang akong umalis sa bansa. Bakit mo ginawang ganyan ang sarili mo? Hindi ko rin inasahan na makakaharap ko si Gumiyang. Salamat dahil dumating ka ngayon para sagipin ako. Tungkol sa sinabi ko sa archery range, huwag mo sanang isipin. Gusto ko lang protektahan ka. Sa ngayon, ang pamilya Gu ay napakalakas. Kahit na hindi makakatapat ang pamilya Zhao sa pamilya Gu, at least, may kakayahan kaming maging dahilan upang sila ay mag-ingat. Salamat! Huwag mo muna akong pasalamatan. Ang sitwasyon ay masyadong biglaan kanina. Hindi ko nabantayan ang dalawang bata. Nasa kamay pa rin sila ni Gumiyang. Ano ang sinabi mo?
mali ang dating ko. Nakaistorbo pa ako sa matamis niyang sandali. Anong ginagawa mo rito? Ang dahilan ng pagdating ko ay para mabait na sabihin sa inyo kung nasaan ang dalawang bastos na bata. Nasaan ang maanak ko? Tinagos sila ni Gumingyang sa isang hotel. Ito ang address. Meg, isa kang pumunta. Kung hindi niya sila ibabalik sa iyo. Sia Ofeng, Sia Oya, darating na si Mama. Mama, nandito ako. Sino kayo? Ngayong gabi kaming dalawang magkapatid. Ipapaalam namin sa iyo kung sino kami. Ah? Yung si Bayranyan, pumasok sa hotel kasama ang ilang matatandang lalaki. Ang laki pa lang ang gusto niya. Mukhang hindi siya nabusok ng anak ni Ginong Zhao. Itong maputing lalaki, customer mo rin to, no? Ang galing mo tatlo ang inasikaso mo sa isang gabi. Ikaw. Mingyang. Ganyan ka ba kadesperado sa pera? Nagamit mo na agad ang perang ibinigay ko sa iyo noong gabing iyon, kaya lumabas ka ulit para magbenta. Hindi. Nakukunwari kang banal sa harap ko, di ba? Kung kaya mong ibenta ang sarili mo sa kanila, bakit hindi mo kaya sa akin? Huwag! Ano ang kunwari mong pagiging inosente? Bakit hindi mo sinabihan kanina? Bumuka ka. Ang dali mong mahugas, kamay. Gusto mo na namang maganap ng ibang lalaki, di ba? Halika at paliguan mo ako. Mingyang. Siguraduhin mong malinis na malinis ang pagkakapaligo mo sa akin. Tutal, nakasiping na kita, isang babaeng tulad mo. Hindi ba mahilig kang sumama sa mga lalaki? Dapat masaya ka pa nga. Tutal, kumikita ka pangampra sa ganitong paraan. Kung pipilitin mo pa ako, ibabaksak ko ito sa tubig para makasama tayong mamatay. Zida, di makasama tayong mamatay. Matagal ko nang gusto yan, 6 na taon na ang nakalipas. Tama na. Ako na lang ang mahuhugas. Siguraduhin mo na kiskisin mo ng mabuti. May mga pulang marka pa diyan na kinuha mo. Sino ba ang pinapakitaan mo ngang pagpapanggap? Gumingyang, ano ang gagawin mo? Gagawin ko ang gusto kong gawin. Babayaran kitang ng pabuya. Bakit ka ba umibas? Hindi ko ginagawa yon. Sabihin mo sa akin, paano mo tinatrato ang mga lalaking iyon? Ano ang gusto nilang gawin sa iyo? Gumingyang, hindi mo ako pwedeng ipahiya ng ganyan. Kung alis ka, lumabas ka ng ganyan. Gumingyang, sa tingin mo ba dahil may nagawa akong masama sa iyo dati? Kaya maari mo na akong tratuhin ng ganito ngayon. Ako ay tao, at may dignidad ako. May dignidad ka? Akala ko pera lang ang mahalaga sa iyo. Tama na. Ganyan mo ba ako kayaw? Ang sa tinay tapos na talaga. Ang pag-ibig natin ay tapos na. Ngunit ang paghiganti ko sa iyo ay nagsisimula pa lang. Kapag ikaw ay umuwi ng ganyan, ano kaya ang iisipin ng asawa mo? Ang nga bagay na may kinalaman sa amin at sa asawa ko, huwag kang makialam. Huwag mong kalimutan na ang anak mo ay nasa akin pa. Gumingyang, kung ikaw ay lalaki talaga, huwag mong gamitin ang bata para takutin ako. Huwag kang mag-alala, ako na lang ang harapin mo. Sa pagtatapos na 3 buwan, ikakasal na ako kay Duaili. Bago ako ikasal, dapat ka laging handa, sundin mo lahat ng gusto ko, at maging masunurin kong lihim na kabit. Kung hindi, ang anak mo ay... Walang hiya. Wala ka ng ibang mapagpipilian.
Hawak ko ang anak mo. Pwede mo akong halikan. Meng Yang. Sinusuyo ka na naman ba ang babaeng yan? Wala. Meng Yang. Kung gusto mo ngang babae, ako na lang ang hanapin mo at hawak ka ng mahanap ng iba. Hindi na kailangan. Meng Yang. Malapit na tayong ikasal pero hanggang ngayon ay hindi mo ako ginalaw. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay napakalinaw. Hindi mo ba nakikita? Ikaw ay isa lamang kasangkapan para makapahiganti ako sa babaeng iyon. Ang matanda ay nakagusto sa iyo. Wala namang iba kundi dahil sa koneksyon ng pamilya mo. Kaya ako pumayak na makipag-ugnayan sa iyo. Wala tayong pagmamahalan, huwag kang mangyalam. Alam kong ikaw, ang babaeng yan, ang nang, akit kay Meng Yang. Patayin ninyo siya. Ano ang ginagawa ninyo ngayon? Oh. Tanggalin ninyo ang ngakuko niya. Oh. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong isipin na porke nakasama mo si Meng Yang ay mapapalitan mo na ako sa pagpapakasal sa kanya. Hindi ka niya magugustuhan. Basura ka, ako lang ang pwedeng maging asawang pamilya Gu. Ranran. Ranran, paano mo nagawa sa sarili mo ang maging ganito? Te. Nakita ko si Meng Yang. Paano naglakas? Loob si Meng Yang na gawin sa iyo yan? Wala siyang kaalam, alam na dahil sa kanya. Hindi maari, hahanapin ko siya para kausapin. Tay. Paano niya magagawang saktan ang anak ko? Tay. Huwag kang pumunta. Ako ang nakasala sa kanya noon. Bakit ka nakasala sa kanya? Ginawa mo lang yun para iligtas ang buhay niya. Huwag mo na siyang hanapin. Isang pakiusap ko yan sa iyo. Talagang isang sumpa ngang tadhana. Tunay na isang sumpa ngang tadhana kayo. Ano ito? Wala namang gaanong kakayahan ang tatay mo. Ito ay naipon kumula sa pagtatrabaho at panggangalakal na basura. Kunin mo ito at gamitin sa pagpapagamot ni Xiaoya. Tay, hindi ko iyan matatanggap talaga. Masama rin ang kalusugan mo. Kailangan mo ring gamitin ang pera na iyan para sa gamutan mo. Hindi ko talaga iyan matatanggap. Ranran. Noon, pinakasalan ako ngang nanay mo kahit tutol ang pamilya niya. Mayaman ang pamilya niya. Pero pagkalipas ng ilang taon, namatay siya. Ako ang nakulang sa kanya. Kailangan mong kunin ang perang ito. Alagaan mo ang sarili mo para mapayapa ang isip ng tatay mo. Tay. Lolobay, lumabas ka diyan. Bayaran mo na ang utang mo. Kayong may megabastos. Lumayas kayo. Wala kaming utang sa inyo. Sabi ko may utang, kaya may utang, matanda. Hawak mo ang sirang kutsilyo. Sino ang tinatakot mo? Wala akong pera. Kahit meron, hindi ko ibibigay. Kayong mga hayop na talaga. Tay? Tumatandang walang silbi at inutil nang iinsulto. Bubugin niyo siya. Tay, Tejo, bitawan niyo na agad ang tatay ko. Aray, sige na. Ang tatay mo ang may utang sa amin, ang magbayad ng utang ay tama lang. Ranran? Wala tayong utang. Huvak na huvak kang matakot sa kanila. Palyan niyo na agad ang binti niya. Tejo, tigil na.
ibibigay ko na ang pera sa inyo, ibibigay ko na ang pera sa inyo. Pakawalan niyo lang ang tatay ko. Ranran, huvag na huvag mong ibigay sa kanila. Tay, hindi ko kayang panoorin sila na gawin ito sa iyo. Pwede niyo na bang pakawalan ang tatay ko ngayon? Ang pakawalan ang tatay mo pwede. Pero kulang pa yata ang perang ito. Paano kung samahan mo na lang kaming makasama ko at magsaya? Bitawan niyo ako. Bitawan niyo na ako. Bitawan niyo ako. Tay. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo na ako. Pakiwalan, ang anak ko, Tigil. Tigil! Gusto mo bang mamatay? Ayos ka lang ba, Rannan? Alam mo ba kung sino kami? Ang lakas ng loob mong sirain ang plano namin. Wala akong pakialam kung sino kayo. Hanggat nandito ako, walang makakapanakit kay Rannan. Boss, siya ata si Young Master Zhao. Ang binata NK Pamilya Zhao. Sige, palalampasin muna namin kayo ngayon, pero tiyak na magbabayaran kayo sa susunod. Huwag kang mag-alala, tiyak na gagaling ang iyong ama. Salamat nung nakaraang paggamot ni Xiaoya at sa pagligtas mo sa akin. Tapos ngayon, ikaw pa ang nagbayad para sa gamutan ng tatay ko. Pero huwag kang mag-alala, kapag nakakolekta akong pera, babayaran kita kaagad. Hindi mo kailangang maging formal sa akin, kinagawa ko ito ng bukal salub. Alam ko, hindi ako ang mahal mo. Gusto ko lang nabantayan ka. Payagan mo akong samahan ka, pwede ba? Tulungan ka sa alaga sa iyong tatay, at kay Xiaoya. Paumanging. Ako. Huwag kang magmadali sa pagsagot sa akin. Pero nahihiya talaga ako. Napakarami mo nang naitulong sa akin, pero wala akong nagawa para sa iyo. Kung ganun, may auction na gaganapin sa ilang araw. Samahan mo akong dumalo. Pero, hindi ba usapan na, bakit ang bilis mong tumanggi? sige, pumapayag ako. Hoy, Zirong. Wala, kung may ginagawa ka, unahin mo muna. Hihintayin kita sa lugar ng subasta. Ang bay ko. Matanda, bitawan mo. Ang bay ko. Bitawan mo na. Tulungan ninyo ako. Kinuha niya ang bag ko. Huwag kayong maniwala sa pinagsasabi ng matandang ito. Tingnan ninyo ang dumi niya. Paano siya makakaroon ng ganito kagandang bag? Ang bag na ito, sa asawa ko ito. Nakahandusay na ang lola. Wala man lang tutulong. Sino pa bang maglalakas? Loop tumulong sa mga matatanda ngayon. Paano kung paratangan pa tayo? Tama. Sabi mo sa iyo yung bag, edi sabihin mo, ano ang laman ng bag? Bag ito ang asawa ko. Paano ko malalaman kung ano ang laman? Sa tingin ko, siguro Megabarya, Suzy, Umeki, Uplenki. Walang ibang laman ang bag ko, kundi isang larawan ng aking anak. Kung gayon, patingnan mo sa akin ang bag. Lola, ayos lang po ba kayo? Ikaw, inang, ay mayroon talagang kabutihang, Loop. May konsensya ka. Kahit sino samga dumaan kanina, nakita akong nadapa, pero wala talaga ni isang naglakas, Loop na tumulong sa akin. Ay, paumanhin, tingnan mo, nadumihan ang maganda mong damit. Ayos lang po, damit lang naman ito. Huvak na huvak po kayong mak-alala. Pero sa tingin ko po, hindi maganda ang inyong nabinti. Mapanganib na lumabas ng isa. Wala po bang kasama sa bahay? Mayroon akong anak na babae noon. Ngunit nawala siya. Lola, huwag na po kayong maging masyadong malungkot. Talagang naniniwala ako na, balang araw, mahahanap ninyo ang inyong anak. Ang inyong anak, siguradong naghihintay na sunduin ninyo siya pawi. Salamat, Ineng. Ano ang pangalan mo? May susundo sa akin mamaya, pasasalamatan ko sila ng husto. Uy, ay Zika. Lola, dumating na ang sasakyan ko. Mauna na po ako. Ingat po kayo Isa, ingat po. Alis na, Saj. Salamat. Bye. Sa wakas, nahanap ko rin po kayo. May balita na ba tungkol sa dalaga? Meron na, pero namatay na po ang dalaga. Ano ang sinasabi mo? Ang dalaga at ang lalaking iyon
nagkaroon na ng babae pagkatapos ng kasal. Pero ilang taon lang ay namatay na siya. Pagkatapos, lumipat ang lalaki at nawalan na kaming koneksyon. Nasaan ang bata? Hindi pa namin nahanap ang bata. Ngunit nalaman namin na sa likod ng bata, may birthmark na hugis puso. Hanapin siya. Kahit anong mangyari, kailangan ninyong hanapin ang batang iyon para sa akin. Masusunod. Ay, tama. Kanina may isang dalaga na tumulong sa akin. Hanapin mo siya, at kailangan mo siyang pasalamatan ng maayos. Masusunod. Paumanin po, hindi po talaga kayo makakapasok. Inanyayahan po ako ni Ginong Zhao. Paki-ipakita po sa akin ang inyong imbitasyon. Kung wala po kayong imbitasyon, hindi po kita papayagang pumasok. Tingnan mo nga kung nasaan ka. Ang ganitong klaseng auction, hindi ito angkop na lugar para sa kahit sinong basura, na basta na lang basta makakarating. Mingyang, nasaan ang nga anak ko? Hindi na sila mamamatay. Abala ka sa paghahanap ng bagong lalaki, may oras ka pa bang alalahanin ang dalawang anak mo? Mingyang, sa tingin mo, sa pagpunta niya rito, hindi kaya gusto niyang patagong makisalamuha at akitin ang bagong lalaki? Nagmamadali ka bang humanap ng bagong ama para sa dalawang anak mo? Run. Hindi ko ginagawa iyan. Maliban sa pang, akit ng lalaki, ano pa ang alam mo? Sinamahan lang ako ni Ranran dito. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Zirong. Ang laming naman ng tawag mong Zirong. Nagsaliksik ako, hindi talaga pinakasalan ni Bayranran ang sarili mo. Hindi kayo kasal. Mingyang, ang babaeng tulad niya, paanong makukuntento na magpakasal sa isang tao lang? Siguradong nagpaplano siyang maging kabit ng iba. Hindi pa kami kasal, pero matagal ko na siyang gusto. Ang papunta ko rito sa auction ay para pumili ng angkop na singsing. At formal na mag-propose kay Ranran. Tara na. Sandali lang po, Binibining Bay. Ito po, ay, espesyal na ini, handa para sa inyo ng aming chairman. Balik katano haute couture. Hindi ako makakabili niyan kahit ang pamilyang Du, Mingyang. Mukhang hindi lang si Zirong ang meron siya, may iba pa siyang bagong lalaki. Run. Hindi ako. Tama na, Mingyang. Tara na. Magsisimula na ang subasta. Baka nakamali po kayo. Nagpapasalamat po kami sa inyo dahil sa pagbabalik ninyo ng bag ng aming chairman kaninang umaga. Ito po ang pasasalamat niya para sa inyo. Ang matandang babae po na iyon ang inyong chairman? Opo. Dahil makakilala naman kayo, magpalit ka na munang damit. Malapit na magsimula ang subasta. Kung gayon po ay alis na muna ako. Palakihin ang paghahanap. Kailangan nating mahanap agad ang apong babae ang chairman. Masusunod. Hindi ba iyan ang damit ng Paritianu Haute Couture? Napakahirap kumuha ng damit na iyan, kahit may pera ka, hindi pa rin makakasiguro na makakakuha ka. Ang ganda niya sa suot niya, napaka-elegante. Ano bang klaseng babae siya at nakasuot siya damit na galing sa kanila? Damit na nakuha sa pamamagitan ng pagtulok sa mga matatandang lalaki? Kung gusto ninyo, subukan niyo rin. Ailey, binabalaan kita. Kung magsalita ka pa nga masama tungkol kay Ranran, hindi na ako magiging magalang sa iyo. Bakit? Ayaw mo bang marinig ang katotohanan? Hayaan na, Zirong. Ang bida ngayong gabi na isu, subasta. Ay ito. Luhang pakawasak. Ito ang naiwan ng aking ina. Tingnan ninyo po kung makano ang halaga nito. Kailangan ko po kasi agad ng pera. 3,000 piso. 3,000 piso? Baka nakamali po kayo ng tingin. Hindi ito maari.
3,000 lang ang halaga? Maraming taon na akong nagtitinda rito. Paano ako makakamali? Isa lang itong imitasyon, 5,000 na ang pinakamataas. Kunin mo o hindi. Huwag mo akong ituring. Ran. Ibebenta mo ang singsing. Babalikatin na lang natin. Basta gumaling ka lang. Wala akong pakialam sa iba. Ran. Sayang, pagkapala ang singsing na iyon, walang halaga. Kung sakaling totoo sana, kung ito ang luha ng kapahamakan, gagaling ka na sana. Huwag kang mag-alala sa oras na gumaling ako. Ibabalik ko ito sa iyo. Ang luha ng kapahamakan na ito ay totoo at pambihira. Ay isang pambihirang yaman. Ilang taon na ang nakalipas matapos itong bilhin ng isang mayamang dayuhan. Hindi na ito nakita ba? Kamakailan lang, nakataong, natapuan itong muli sa isang maliit na sanglaan. Sinasabing kapag isinuot ito sa taong minamahal, sila ay magsasama ng walang hanggan. Ran. Gusto mo ba? 8,000,000 piso. Oh, mukhang may kasama siyang minamahal na tao. 2,000,000 piso. Alo ang ginang na itong ng 2,000,000 piso. 3,000,000 piso. 4,000,000 piso. Ikaw, Zirong. Ang singsing na ito, dapat itong mapasa akin. Ang isang maliit na pamilya Du, hindi pinapansin ang pamilya Zhao. 8,000,000 piso. Zirong, huwag ka nang tumawak ng padalos. Dalos? Ayos lang. Kaya kong bayaran ang maliit na halagang ito. Ginang, hindi na kayo maring tumawa pa. Sinabi ng matanda na kailangan ng pera ng kumpanya ngayon. Sino ka para magituro sa akin? Umalis ka. Opo. 10,000,000 piso. Ang gusto ni Duaili. Walang makakakuha sa akin. Bagaman ang singsing na ito ay talagang napagkahalaga. Hindi ko inasahan na handang gumastos ang pamilya Dungang 10,000,000 piso upang bilhin ang singsing na ito. Paumanhin, Zinangzu. Ngunit kailangan ko rin ito ngayon. 15,000,000 piso. Wow, ang Ginong Zhao ay nag-alok ng 15,000,000 piso. Mayroon pa bang mas mataas na alok kaysa 15,000,000 piso? Zirong, masyadong mahal iyan. Mas malit pa ito kaysa sa halaga mo sa aking pusa. 50,000,000 piso. Hayaan mo na, Zirong, isang singsing lang iyan. Hindi na kailangan gumastos ng ganyang kalaki. Sa tingin mo ba, itong singsing na ito ay talagang ganun ka? Walang halaga. 50,000,000, unang tawag. 50,000,000, pangalawang tawag. 50,000,000, pangatlong tawag. Nabenta na. Binabati ko kayo, Mr. Gu, nakuha niyo ang luha ng pambihirang ganda. Mingyang, hindi ko talaga inasahan na para sa kasal natin, gagastos kang 50,000,000 para bilhin itong wedding ring? Para pala sa kanya ang singsing. Ran, pasensya na. Hindi ko nakuha ang singsing. Ayos lang, ayaw ko rin naman. Chiogu, ito pong singsing na inyo pong napanalunan. Mingyang, Sinabi ko noon na natutubusin ko ito para sa iyo. Ang hindi niya kayang ibigay sa iyo, ako lang ang makapagbibigay ang lahat ng gusto mo. Hindi kailangan ni Ranran ang awa mo. Hahanapan ko siya nga mas magaling. Huwag mo na siyang guluhin pa. Ano bang relasyon niyo? Anong karapatan mong makipag? Usap sa akin. Sa karawang ko, ipapahayag ko sa publiko ang kasal namin ni Ranran. Sana pagkatapos nito, huwag mo nang gambalain ang buhay namin. Magpapakasal ka sa kanya. Kalayaan ko iyon. Huwag mong kalimutan na sa akin pa rin ang anak mo. Gumingyang.
Gu Mingyang. Sabihin mo, kung ipagsasabi ko ang tungkol sa ating dalawa. Papaya pa ba ang pamilyang Zhao sa kasal ninyo? Huwag mong gawin yan. Bakit hindi? Naalala mo pa ba kung paano mo ako sinaktan noon? Ibinabalik ko lang sa iyo ng paunti-unti. Noong nagmamakaawa ako sa iyo. Walang aalinlangan mo pa rin akong iniwan. Gu Mingyang. Nakamali ako. Nagmamaawa ako, hayaan mo akong makita ang bata. Kahit anong ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Mabuti. Kung ganun, hindi kita papayagan na dumalo sa birthday partying lalaking iyon. Hindi. Marami akong utang kay Zirong. At nanggako na ako sa kanya. Gusto mo pa ring pakasalan siya, hindi ba? Hindi ba ikakasal ka na kay Duaili pagkatapos ng 3 buwan? Tapos na talaga ang lahat sa ating dalawa. At hindi ko kailangang sagutin ang tanong mo. Ziga, kung ganun, samahan mo ako isang gabi bago ang kanyang birthday party. Sa ganong paraan bibigyan kita ang pagkakataong makita ang bata. Tingnan mo, dumating si Ginong Zhang. Maligayang kaarawan, maligayang pagdating. Tuloy po kayo. Liw. Tuloy po. Binatang Zhao, maligayang karawan. Matagal na tayong hindi nakita. Pagbati. Siyang pa, halika, salup tayo. Ranran, nandito ka. Anong nangyari? Hindi maganda ang itsura mo. Masama ba ang pakiramdam mo? Tama na. Tingnan natin kung paano ka makakadalo sa birthday party bukas. Ito ang mas bagay sa iyo talaga. Zirong. Patawarin mo ako. Sa akin, hindi mo kailangang mag-sorry. Wow! Ito ba ang kasintahan ni Binatang Zhao? Ang ganda talaga ng pagkakapareho ninyo. Maligayang karawan. Salamat. Ay, dumating din sina Jinonggu at Binibaining Du. Nabalitaan ko na makaawe ang pamilyang Zhao at pamilyang Gu. Hindi ko inasahan na darating pa rin ang pamilyang Gu ngayon. Talaga? Kaninong naana ang dalawang bata? Hindi ko narinig na may mga anak si Jinong Gu. Xiaofeng, Xiaoya. Xiaofeng, Xiaoya. Maraming tao rito, walang masamang mangyayari sa mga bata. Pagkatapos ang kaarawan, sasabayan kitang kunin ang nga bata. Ang galing naman ang pagiging makapareha ninyo. Bakit hindi, Binibining Bay, tumuktok kang isang awit para kay Ginong Zhao bilang regalo sa karawan niya? Hindi mo ba alam, Binibining Bay? Hindi yata tama yan. Mahusay ang panlasa ni Ginong Zhao. Baka sa pagkakataong ito, nakamali siya ng tingin. Ito ang aking kaarawan, kaya, para sa inyong lahat, ako na lang ang tutuktok ng isang awit. Huwag kang masyadong mag-alala, noong bata pa ako, may ilan akong itinuro sa akin ni nanay. Kaya bakit hindi natin payagan ang dalawang bata na tumuktok?
Mukhang, hindi naman ganun kagaling si Miss Bai sa piano. Nasaan na sina Xia Ofeng at Xiaya? Hindi ko alam eh. Anong nangyari sa kamay mo? Dadalhin kita sa ospital. Wala lang tu. Ito ay ang iyong kaarawan ngayon. Ako na lang ang bahala dito. Mr. Gu, pakiusap. Huwag mo na po sanang guluhin ang aming pamilya Zhao. Kung sisihin mo ang anak mo dahil nakialam siya sa tao ko. Mr. Gu. Gumingyang. Nasaan ang mga anak ko? Pumayag ako na makikita mo ang nga bata, pero hindi ko sinabing isasauli ko sila sa iyo. Basta maging masunurin ka. Hahanapan kong paraan para makita mo ulit ang nga bata. Ay, nawawala ang kwintas ko. Siguradong may nagnakaw nito. Ikaw ba iyon, Byronan? Anong pinagsasabi mo? Si Bayranan ay kasintahan ni Ge Zhao, hindi naman siguro niya gagawin iyan. Ano siya ang babaeng walang hiya na tumakbo sa isang matandang lalaki para lang sa pera? Sanay na sanay siyang gumawang ganyang bagay. Du Ailey, kailangan mo ng ebidensya sa iyong sinasabi. Ziga, buksan mo ang bag mo at tingnan natin. Sabi ko na nga ba, nasa loop ng bag niya ang kuwintas. Anong nangyayari? Nasaan ang kuwintas? Mukhang kailangan ko na talagang ipaaga ang plano ko sa pag-alok kahit labag sa loob. Kahit na may maliit na aberya. Pero Ranan, pagkakasalan mo ba ako? Mama. Ano? May anak pala ang fiancé ni Ge Zhao. Ang laki na, pero hindi naman siguro sa kanya, no? Alam kong may 2 anak si Ranran. Ngunit wala akong pakialam sa nakaraan niya. Ang mahalaga sa akin ay ang kinabukasan namin na makasama. Zhao, ang babaeng ito, para lang makapag, asawa nga mayaman, nakipag, tulok sa matandang lalaki, at anak panggalawang bastardo, pero gusto mo pa rin. Tama na. Kung sasabihin mo pa ulit iyan sa kanya, hindi na ako magiging magalang sa iyo. Binabantaan mo ako. Kung magiging walang galang ka pa ulit sa kanya, hindi ako magdadalawang. Isip na ipakita sa lahat kung paano nahulog ang kwintas ni Bebe. Du! Dahil sobrang galing ni Grand pagmamahaw ni Zhao. Bibigyan ko sige. Zhao regalo sa karawan ngayon. Tamang-tama para makitang lahat. O kung sige, Zhao ba ay tulad ng sinasabi niya? Natitiisin niya ang lahat ng nakaraan ng babaeng ito. Duaili, sobra ka na. Ang babaeng ito, para lang sa pera, kaya niyang matulog sa kahit sinong matandang lalaki. Zhao, dapat isipan mo itong mabuti. Kahit paano mo siraan si Ranran, pakakasalan ko siya. Walang makapagbabago sa desisyon ko. Hindi ako pumapayag sa kasalang ito. Hey, maniniwala ka sa akin. Hindi ganyan si Ranran. Mayroong hindi pa kakaunawaan dito. Hindi pa ba nakakahiya iyan? Dahil sa babaeng ito, saan mo dalahin ang aming pamilya Zhao sa kapahamakan? Kung pakakasalan mo siya, gayon, wala akong anak na katulad mo. Hey, si Ranran,
ay biktimang babaeng mapagbalat kayo na ito. Gu, nakikiusap ako, pabayaan mo na ang pamilya Zhao. Kung may sisihin man, sisihin mo ang anak mo dahil nakialam siya sa tao ko. Gu, Zirong. Ano ang ibig mong sabihin? Zirong. Pasensya na. Hindi ko kayang tanggapin ang proposal mo. Hindi kita kailanman nagustuhan. At imposibleng pakasalan kita. Gumingyang. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Pagkatapos ng lahat ng ito, ibabalik ko siya sa iyo. Ranran, may nangyaring masama sa tiyo mo. Bakit biglaan na lang inihayag na discharge na? Pasensya na po, Jinung Sao. Ito po ay utos NG inyong ama. Wala rin po kaming magagawa. Ranran, huwag kang alala, hahanapan kong bagong ospital si Tio. Hello? Ako ito. Ayusin mo agad ang paglipat namin sa ibang ospital. Ano? Freeze ang kondo sa account ko? Huwag kang alala, Zirong. Sobra na ang tulong na naibigay mo. Huwag mo na kaming tulungan pa. Ang nga natitirang problema. Kami na. Ang bahalang magresolba. Alis na ako. Bay Ranran, ilang araw lang tayong hindi nakita. Ganyan ka nakabilis mapakita rito ng kusa. Ikaw ang pumilit sa akin dito. Ikaw ngayon ang nagmamakaawa sa akin. Kailangan kong pera. At saka, hindi mo na dapat guluhin pa ang pamilya Zhao. Ganyan ba ang ugaling ng taong humihingi ng tulong? Susundin ko ang lahat ng utos mo sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos nito, wala na tayong anumang utang na loob sa isa't isa. Ginagawa mo ang lahat ng ito para kay Zhao Zirong. Ganyan mo ba siya kamahal? Itong bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya. Para sa kanya, kaya mo akong magmakaawang ganito. Ganyan ba talaga siya kahalaga sa iyo? Para sa kanya, gagawin mo ba ang lahat? Basta pumayak ang pakawalan ang pamilya Zhao. Paano kung hilingin ko sa iyo na samahan ang mataong iyon sa labas? Ano man ang sabihin mo, gagawin ko. Umalis ka. Teka lang. Ang password ay ang iyong kaarawan. Report ka bukas. Ranran, saan mo kinuha ang pera para bayaran ang ospital? Makaawa ka ba kay Gumingyang? Salamat sa pag-aalaga mo sa aking ama para sa akin. May kailangan pa akong asikasuhin. Alis na ako. Binabaning bay. Sumama na po kayo sa akin. Matandang Ginoonggu. Bakit ikaw? Ako ay nandito upang paalalahanan si Bini-Bining Bay na huwag kalimutan ang pinakasunduan natin noon. Ang anak ko ay hawak pa rin ni Gumingyang. Ang buhay niya ay hawak pa rin namin. Kung hindi ka makikipagtulungan, huwag mo akong sisihin kung sirain ko ang kasunduan. Anong kasunduan? Anong kasunduan? Nagkikita na kayo dati. Ano ang nangyari noon? Sabihin mo sa akin.
Gusto mo ba talagang malaman? Magsalita ka. Noong nga panahong iyon, alaman ni Lolo mo na gusto kitang pakasalan. Kaya hinanap niya ako. Sumigil ka! Sasabihin ba niya ang lahat ng nangyari nun? Binigyan niya ako ng pera. Para subukan ako, kung karapat, dapat ba talaga ako sa iyo? Sayang. Hindi ko alam na ikaw ang tagapagmana ang kumpanya Anggu. Kaya kinuha ko ang pera. At agad kitang iniwan. Siya ay narito ngayon para hanapin ako. Para lamang bigyan ako ng babala na lumayo sa iyo. Ito pala ang dahilan ng pag-iwan mo sa akin noon. Sabihin mo, magkano ang ibinigay sa iyo ni Lolo? 30,000. 30,000? Sa paningin mo, 30,000 lang ang halaga ko? Ayoko lang. Makasama ka sa mahirap na buhay. Hindi ba mayos na ang buhay mo ngayon? Dapat pa ba kitang pasalamatan? Hindi ka man lang nagsisi. Hindi kailanman nagsisi. Pero ako, talagang nagsisisi ako. Nagsisisi ako na umibig ako sa babaeng katulad mo. Umalis ka. Ming Yang, ang babaeng ito, hindi siya karapat dapat sa iyo. Lolo, ayoko na may sinumang makikialam sa amin. Kasama ka na dun. Bakit hindi mo magawa ng tama itong napakasimpleng trabaho? Paumanying, kasalanan ko lahat, ayusin ko agad. Gusto mo pa bang magtrabaho? Nasaan ang kape ko? Malamig na ang kape. Paano iyan inumin, ha? Bumili ka ng gabagwagaj. Sobra ka na. Sino ka ba? Tinuturuan mo ako kung paano magtrabaho. Binding Bay. Wang Tezu, bakit ka nandito? Pinuntahan ko si Binibining Bay. Binding Bay? Si Binibining Bay mismo ay ang bagong sekretarya ni Boss Gu. Kailangan niya ng tulong sa ilang gawain. Binibining Bay, ang lahat ng mga dokumentong ito, abot sa akin pagkatapos ng trabaho. Tauhan ka pala ni Boss Gu, pasensya na po talaga. Ano? Tauhan ni Boss Gu? Isa lang iyan sa mga babaeng nakikipaglandian sa lalaki. Dueli, bakit ka ba laging sumusulpot? May karapatan ka bang tawagin ang pangalan ko? May tao ba riyan? Sampalin siya. Sinasabi ko sa inyo, ako ang nobyo ni Gumingyang. Ang iniisip ko ay iniisip niya. Kung hindi ako magiging masaya, bukas kayong lahat layuan ninyo ako. Kaya kung ano ang ipinagawa ko sa inyo, gawin ninyo. Sampalin siya. Sabi ko na nga ba, mukhang hindi siya, disenteng babae. Ako muna. Kung sino ang hindi sumampal, alis. Patangin mo si Bayranyan na magdala ang kape. Anong nangyari? Ipaliwanag mo sa akin. Walang dapat ipaliwanag. Ito ang kumpanya ni Ginoong Gu. Hindi ba ikaw lang ang sadyang nag-ayos nito? Hindi ba si Duaili ang inayos mo? Ano ang ibig mong sabihin? Gumingyang, gusto kong makita ang nga bata. Payagan mo akong makita sila, pwede ba? Hindi ba ti kakikita mo lang sa kanila? Gusto ko silang makausap. Matagal ko nang hindi sila nakausap ng mayos. Ano ang mangyayari kung hindi ako pumayag? Mamatay ako. Gumingyang. May gagawin ako ngayong gabi. Kaya kalahating oras lang ang ibibigay ko sa iyo. Hintayin mo ako sa baba na 6:30. Kung lumipas na ang tamang oras at hindi ka pa dumating, hindi kita hihintayin. Ranyan, pwede mo ba akong tulungan? Paumanhin, mayroon pa akong kailangang gawin ngayon.
Pakiusap, parang awa mo na. Kasalanan ko ang nangyari dati. Tulungan mo ako kahit isang beses, pwede ba? Pakiusap. Ito ba? Anong ginagawa mo? Palabasin mo ako. Palabasin mo ako. Mama? Xiaoya. Xiaoya. Huwag kang matakot, ililigtas kayo ni Mama. Meg, ingat. Ilalabas ka ni Mama. Ikaw, huwag mo akong sisihin. Ginawa ko lang ito para protektahan ang sarili ko. Sisihin mo ang sarili mo dahil nakamali ka ang pinagkatiwalaan. Huwag kang matakot, ililigtas ko kayo ni Mama. Huh? Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Xiaoya, Xiaofeng, halika tara, bilisan mo, bilisan mo. Duaili, anong ginagawa mo? Bitawan mo ang anak ko? Kung gusto mo talagang may balik ang mabata, kailangan mong linisin lahat ng inidoro na ito para sa akin. Huwag na huwag kang maging masyadong mapang, abuso. Huwag kang masyadong sumobra. Ako? Masyadong sumobra? Nung nataksil ka, hindi mo ba naisip na sumusobra ka? Nung napahanap ka ng tao para bukbugin si Mingyang, hindi mo ba naisip na sumusobra ka? Nung napahanap kang dalawang bastardo para lokohin si Mingyang, hindi mo ba naisip na sumusobra ka? Ako bilang fiancé ni Mingyang, kung paksabihan lang kita, masyado na ba akong sumobra? Ako. Anang ako? Itigil mo na ang pagpapanggap mo bilang inosenteng babae. Hindi yan ubra sa akin, pinapayuhan kita, madalin mo na ang paglilinis nitong inidoro, at iwi mo na itong dalawang bastardo. Mukhang bagay na bagay sa iyo ang trabahong ito. Nalinis ko na po lahat ng kalat. Pwede na ba akong umalis? Talaga? Kung gayon, kailangan ko itong suriin ng mabuti. Inumin mo ang tubig sa inidoro para kumpirmahin mo sa akin. Juaili, balif ka na ba? Kung hindi ka inom, painumin ko ang anak mo, bibigyan kita ng 3 segundo. 3. 2. Tama na. Inom ako. Bibigyan kita ng 3 segundo. 3. 2. Tama na. Inumin ko. Kailangan kong itala ng mabuti ang pagkamasipak ni Jinangbay. Masamang babae, huwag mong apihin ang nanay ko. Humawa ka. Humawa ka. Inuman. Sinasabi ko sa iyo, hindi ko kayo planong paalisin ngayong araw kasama ang 2 mong bastardo. Xiaofeng. Xiaoya. Ano ang ginagawa ninyo? Mingyang. Itong babae, nakanulo siya sa kumpanya, kaya dinidisiplina ko siya para sa iyo. Mingyang! Ang babaeng ito, pinagtaksilan niya ang kumpanya. Ako na ang bahala sa kanya para sa iyo. Anong nangyari sa sugat niya? Sinunod ko ang utos mo, at dinala ko ang bata dahil sa kabutihan. Pero sinadya niyang sugatan ang bata para lang makakuha ng pagkakataong makapunta sa ospital at makalabas ang nga dokumento. Buti na lang, naabutan siya ng gataw namin. Ang madokumentong ito, kay Zhao Zirong ba ang pupuntahan mo? Hindi ako. Ano ang kapalit ng dokumentong ito? Pera?
Ang kapangyarihan ba? O ang posisyon sa tabi niya? O baka naman, ang pangarap mong mapakasalan ang isang mayaman sa pamilya Zhao? Hindi ko yan ginawa. Hindi, ang pera niya ba ang gusto mo? O ang pagkatao niya? Maniniwala ka ba? Kung sasabihin kong ipapahama ko ang buong pamilya Zhao agad, Hindi ko siya mahal. Ako. ipinagtatanggol mo pa rin ba siya? Iyan ba ang dahilan mo para makita ang bata? Naisip ko pa naman noong una, na kahit papaano, isa kang mabuting ina. Pero ngayon, mukhang walang makahihigit sa kanya para sa iyo. Dalhin ang bata palayo. Huwag mong kunin ang anak ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ang babaeng ito, ikaw na ang bahala kung anong gusto mong gawin. Anong gusto mong gawin? Pagsama sa pag-inom, hindi mo ba nakikita? Hindi ba ito ang paraan mo para makalapit kay Mingyang dati? Pinapakinggan mo ako dahil utos ni Mingyang iyan, kaya kumalma ka. Huwag mong kalimutang nasa kamay namin ang mahal mong anak. Kapag nasamahan mo ng mayos ang kliyente, ligtas ang anak mo. Maging masaya ka naman, di ba? Mr. Wang, inuman po natin kayo. Siga. Hindi siguro sasabihin ni Rania na allergic siya sa alak, no? Ang daming naitulong sa atin ni Mr. Wang. Isang shot lang, hindi naman siguro masama iyan, di ba? Isipin mo ang anak mo. Mr. Wang. Ang galing mo naman uminom, Miss Bai. Anong inilagay ninyo sa inumin? Mr. Wang, alis na po ako, may pupuntahan pa. Parang inaatake ng allergy si Rainian. Pakibantayan na lang siya. Siyempre namang. Pasalamatan mo ako sa regalo ni Mr. Gu. Hahaha. Bitawan mo ako, dali. Miss. Bitawan. Bitawan mo ako, sabi. Talaga bang gusto mong tumakas? Jinonggu, bakit po kayo nandito? Umalis ka. Kung ipamimigay mo lang ako, bakit mo pa ako niligtas? Mingyang, bakit ka nandito? Huwag kang makakamali. Hindi ako ang nagpasama sa kanya para makipag-inuman. Sinabi niya na gusto niyang bayaran ang utang ng mas maaga. Kaya siya nag-alok na makipag-inuman kay Jinong Wang. Totoo ba ang sinasabi niya? Kung hindi ka maniniwala sa akin, bakit mo pa ako tinatanong? Mingyang, huwag kang maniniwala sa kanya. Ang babaeng ito, gagamitin lang niya ang ganyan para manlokong na lalaki. Duaili, sa tingin mo bata nga ako? Tiyo, ibibigay ko po sa inyo lahat ng kandi ko. Maging masunurin ako pagkatapos. Maari po bang huwag na lang kaming ikulong ni Xiao Feng sa banyo? At huwag niyo nang hayaang saktan pang alis si Xiao Feng. Mingyang, nakunsaba silang ang bata para dayain ka. Sabi ko na, huwag mo akong gawing tanga. Gusto mo ba talagang isa kong alamin ang lahat ng nangyari? Oh, kahit pa dinaya kita, ano ngayon? Huwag mong kalimutan ang babaeng iyon. Iniwan ka niya, sumama siya sa ibang lalaki. Mingyang, ako lang ang tapat sa iyo. Ang bagay na tungkol sa amin, walang sinuman ang kailangang makialam. Pero mahal kita. Hindi kita mahal. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Huwag mo na akong guluhin. Tumingin ka sa daan. Ran. Anong ginagawa mo?
Gumingyang. Pagod na ako. Ranran, bumaba ka. Bumaba ka sa tulay. Gumingyang. Hindi na kita mahal. Ranran. 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 Hindi pa po gising si Miss. Bye. Mr. Gu, ano en ginagawa mo? Mr. Gu. Mr. Gu. Hindi ka pa po pwedeng bumangon. Dapat makita ko si Bay Ranran ngayon. Mr. Gu! Hindi ba ikaw yung matandang lalaki nun? Paanong nakaroon ka pa rin na mukha na mapakita dito? Bakit mo ako pinipigilan? Alam mo ba, siya yung lalaking kumuha kay Bay Ranran nun. Baka nakakamali ka lang. Nakakamali? Ang resultang DNA test, malinaw na malinaw. Ano ni kakamali ko? Pero siya ang gama ni Ranran. Impossible. Totoong ako ang ama ni Ranan. Noong nga taon na iyon, kami ni Ranan ang nanloko sa iyo. Bakit? Nasaan ang bata? Ang bata, anak mo iyon. Noon, si Ranan ay nagdadalang tao na. Ngunit nakaroon ka ng sakit sa dugo. At lumapit ang lolo mo. Sinabi niya na kung hindi ka hihiwalay, hindi ka niya gagamutin. Si Ranan para iligtas ang buhay mo. Wala siyang ibang magagawa kundi ang makipaghiwalay. Hindi. Hindi. Ginawa iyo ni Ranan noon, lahat ay para sa iyo. Kung ganun nga ang nangyari, nang makita ako ulit ni Ranan, bakit hindi niya sinabi sa akin? Kailangan mong salin ng dugo buwan, at dialysis. Pinantaan niya si Ranan na kung sasabihin niya sa iyo, puputulin niya ang pinakukunan ng iyong dugo, mamamatay ka. Impossible. Hindi ito ang dapat na nangyari. Niloloko niyo lang ako, tama ba? Sinasadya niyong lokohin ako, hindi ba? Wala kang karapatan na mahalin ka ni Ranan. Ranan, bakit mo ako niloko? Bakit mo itinago sa akin? Tanga. Ang Gu Group ay matagal nang nasa ilalim ng aking kontrol. Niloko ka lang nga matanda. Sa oras na magising ka, makasama na tayo. Alahanin natin ang ating anak. Ranan. Ranan, gising ka na. Dadalhin kita sa Gu family, okay? Umpisa tayong muli. Gumingyang. Hindi na kita mahal. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Diane, nakakamali ako. Hindi na kita pakakawalan pa ulit, okay? Gumingyang, bitawan mo siya. Huwag kang makialam. Ang gabagay na may kinalaman kay Dian ay magabagay ko rin. Kapag naglakas, loop ka pang magsalita. Pababagsakin ko kaagad ang pamilya Zhao. Ang pamilya Zhao namin ay hindi kasing yaman ng pamilya Gu ninyo, pero kahit maubos pa ang lahat ng ari, arian ko. Hindi ko hahayaang saktan mo ulit si Dian. Tara na. Sa ginawa mo sa kanya noon, wala kang karapatan na panatilihin pa siya sa tabi mo. Hindi mo kailangang makialam sa amin. Tama na. Gumingyang? Matagal nang tapos ang lahat sa pagitan natin. Hanggat nasa akin ang bata, ako ang tatay ng bata, ikaw ang nanay ng bata. Ang relasyon sa pagitan natin ay hindi matatapos. Ngayon, ang kaya mo na lang ay gagamitin lamang ang bata para takutin ako, tama? Kailangan mo lang manatili sa tabi ko. Bitawan mo ako. Ibaba mo ako. Gumingyang, Gumingyang.
dinala mo ang babaeng ito pabalik dito sa pamilya Gu? Kung ganon, saan mo naman inilalagay ang pamilya Du namin? Kinakansela ko ang kasunduan sa kasal. Si Bai diyan lang ang papakasalan ko. Mama, kailan po tayo makakauwi? Hindi na kayo uwi. Mula ngayon, ito na ang inyong tahanan. Bakit? Dahil ako ang inyong papa, kami ng inyong mama ay makasamang mag-aalaga sa inyo ng mabuti. Hindi ka namin papa. Gusto namin si Tatay Zhao. Hindi siya ang inyong papa. Hindi ko hahayang maging papa kita. Ganyan mo sila tinuturuan na tawagin ang ibang lalaki na papa. Wala naman talagang emosyon sa iyo ang nga bata. Kung hindi mo sila gusto, pwede mo kaming hayaang umalis. Ganyan mo ba? Ginagawa mo ang lahat para lang makalayo sa akin, huh? Hindi mo kailangang mag-aksaya ng panahon sa akin. Akala mo ba wala akong paraan para bantayan silang dalawa? Bitawan mo na ako. Mama, bitawan mo si Mama. Bitawan mo si Mama. Kung wala silang damdamin para sa akin, edi gumawa tayo ang isa pa. Alagaan nating dalawa hanggang sa lumaki. Hindi ba makakaroon na tayo ang damdamin sa isa-isa nun? Guminyang, balik ka na ba? Oh, nabalif na ako nang minahal kita. Lubusan akong nabalif 6 na taon na ang nakalipas na iyon. Bitawan mo si Mama. Bitawan mo si Mama. Guminyang, huwag mong hayang kamuhian kita. Tapos ano? Basta manatili ka lang sa tabi ko. Wala akong pakialam sa kahit na ano. Ganyan mo ba ako kinainisan? Kung gayon hindi kita papakawalan. Bakit mo gustong sumama sa iba? Bakit? Ranran, ano pa ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Mingyang, bakit ka uminom ng mag-isa diyan? Sasabayan kitang uminom. Zuaili, umalis ka. Mingyang, siya lang bang lamang na puso mo? Kailan mo ba ako lilingunin? Wala akong interes sa iyo. Gumingyang, anumang naisin ni Duaili mula pagkabata ay nakukuha ko. Dapat ay akin ka lang. Mingyang, samahan kitang uminom. Alak? Bigay. Nandito na. Mingyang, sobra na ang nainom mo. Ihahatid kita pauwi. Mingyang. Ranran. Ranran, bakit mo ako iniwan? Mahal na mahal kita. Hindi ka iwan ni Ranran. Tara na, Ranran, ihahatid kita. Ranran. Mingyang. Hindi boses ni Ranran iyan. Duaili, bakit ka nandito? Mingyang, nalasing ka kagabi at nangyari ang dapat mangyari sa atin. Impossible. Ito ang love bite na iniwan mo sa akin. Mingyang. Ranran. Impossible. Gumingyang, nangyari nga iyon sa atin kagabi, hindi mo siguro tatanggihan, di ba? Kahit anong mangyari may kasunduan tayong magpakasal, hindi mo na mababawi ang kasunduan. Lumabas ka. Sabi ko lumabas ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi ko guguluhin ang kasal ninyo ni Duaili.
Ranran, bakit ika? Ranran, huwag kang umalis. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Akala ko, Anong hindi pagkakaunawaan? Hindi pagkakaunawaan na nakipagrelasyon ka kay Doria o hindi pagkakaunawaan na engaged na kayong dalawa? Kung ganyan ang relasyon ninyo, bakit mo pa ako patuloy na ginugulo? ang nangyari kagabi ay aksidente lang. Hindi ko siya kailanman nagustuhan. Nakita ko mismo na inabayan mo siya habang papasok sa kwarto. Huwag mo na akong pagsinungalingan. Mahal na mahal kita. Bakit mo ako iniwan? Lasing siya. Ganyan talaga siya. Lumalapit siya sa akin para maglaming kapag lasing. Tara na. Ganyan lang ba ang gagawin mo? Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Ano ang karapatan ko? Gumingyang, nakalimutan mo na ba? Siya talaga ang iyong fiancé. At ako ay libangan mo lang bago ka ikasal. Ang tinatawag mong underground lover. Hindi mo talaga naisip na makipagbalikan sa akin. Hindi ba? Sinabi kong hindi na kita mahal. Wala na akong pakialam kung sino ang kasama mo. Sino ba talaga ang pinapahalagahan mo? Si Zhao Zirong. Hindi ka magsasalita, ano? Ibig sabihin, inamin mo. Bye, Ranran. Sasabihin ko sa iyo, kahit na mahal mo siya, hindi kita papayagan umalis. Dito ka lang sa tabi ko. Tayong lahat ay mabastardo. Hindi namin kayo kalaro. Tata, hindi kami kabastardo. Mama, may nananakit sa akin. Sino itong bastardo na ito? Ang naglakas, lupang saktan ang anak ko. Sobra na kadyo. Insobra, ako ang nagmamay. Ari nitong kindergarten. Kung hindi ako masaya, isasali pa kita sa pambubukbo. Tidal! Ay, Kinunggu, bakit po kayo nandito? Nabalitaan ko itong kindergarten ay pagmamay, ari ninyo. Pinamahalaan ito ng asawa ko para sa pamilya ko. Nandito rin po ba ang inyong anak sa kindergarten? Sila ang aking maanak. Ano? Sila pala ang nga anak ng pamilya ko? Nabalitaan ko, may tumawag sa kanilang bastardo. Hindi po, hindi sila. Ako po ang bastardo. Ginoonggu, kayo po ay mapagpasensya at hindi naghiganti sa maliliit na pagkakamali. Ako ang may masamang bibig. Ako ang may masamang bibig. Dahil gusto mong paalisin ang aking mga anak sa kindergarten. Kung gayon, paalisin ko kayo mula sa Haisheng. Hala, huwag po. Ginonggu, aray, Ginonggu. Ginonggu, kasalanan ko po ang lahat. Huwag po. Ginonggu. Daling siya. Ginonggu. Hinanggu. Ay, Ginonggu. Mama? Ikaw ba ang tatay namin? Hindi niyo siya tatay. Ikaw ba ang papa namin? Hindi ninyo siya, Papa. Sa ulat ng DNA test, nakasulat ng malinaw at kita, ako ang ama nila. Gumingyang, huwag mong isipin na sa pagpapanggap mo sa sandaling kabutihan na ipapakita sa kanila ay mababayaran mo na lahat ng nakaraan. Huwag mong kalimutan, ikaw mismo ang nagsabing bastardo sila. Ang nakaraan ay isang pagkakamali. Ano ba ang gusto mo? Para lang mapatawad mo ako. Hindi. Kung ganun, Assistant Wang, dalhin mo sila. Agawin mo na naman ang naanak ko. Anong ibaik mong sabihin sa akin? Ako ang ama nila. May karapatan din akong kustodiya. Xiao Feng, Xiao Ya, umuwi na kayo ngayon kasama si Papa. Hindi ka namin gusto. Ayaw naming maging papa ka namin. Gusto naming makita si Papa Zhao. Mas gusto ko rin si Papa Zhao. Si Zhao Zirong na naman. Mukhang masyado kong pinabayaan ang pamilya Zhao na mamuhay ng matiwasay. Huwag mong gagalawin si Zirong. Inagaw niya ang babae ko at pinapatawag pa siyang papangamga anak ko. Bakit ko siya palalampasin? Gumingyang, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo siyang kailanman gagalawin. Marami akong utang sa kanya. Kung anuman ang ipagawa mo, gagawin ko. Assistant Wang, dalhin mo sila. Kung ganun, ibig sabihin, manganak ka ulit para sa akin. Ganyan ba talaga ako kasuklam? Suklam para sa iyo. Kay Zhao Zirong, ganito rin ba ang pagtrato mo? Huwag mong kalimutan, ikaw ngayon ang may kailangan sa akin. Kung gusto mong palayain ko siya, makisama ka ng mabuti.
Bakit hindi ka nagsasalita? Sa piling ko, ganun ba kahirap? Mr. Gu, may nangyari sa mga bata. Doktor, kumusta ang kalagayan ng anak ko? Nakita namin na may type na sakit sa dugo ang bata. Kailangan ng mas detalyadong pagsusuri. Hindi ba pareho yan sa kondisyon ko? Nung panahong iyon, si Ranran ay buntis na, ngunit nakasakit kang dugo. Dumating ang lolo mo. Sinabing kung hindi ka makikipagiwalay, hindi ka niya gagamutin. Ran rin para iligtas ang buhay mo. Wala akong ibang nagawa kundi ihiwalay ka sa kanya. Bakit nangyari ito? Anong mangyayari kay si Ofeng? Ranrun, huwag na huwag kang matatakot. Alam ko na marami pang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nating dalawa. Hindi mo pa ako napapatawad. Ngunit, mas mahalaga ngayon ang kalagayan ni si Ofeng. Huwag na huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang gamutin siya. Huwag kang matakot. Okay. Tutulungan mo ba talaga siya? Matagal ko nang sinabi sa iyo. Siya ang anak mo, at siya rin ang anak ko. Ranra, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Para sama nating alagaan siya, pwede ba? Chairman Bay, natagpuan na po ang batang babae. Bakit kayo nandito? Hindi ako pupunta rito, talaga. Hayaan mo na lang na dalhin itong babaeng marumi sa aking pamilya ko. Sinasabi ko sa iyo, ang kasama mo ay si Duai Lee. Hindi ko siya pakakasalan. Ang pakakasalan ko lang ay si Ranran. Minjang, hindi mo pwedeng pakasalan si Ran. Dahil sa tiyan ko, ay nagdadalang tawa ko ng anak mo. Dahil nagdadalang, tao si Dua Aili sa iyong anak. Alagaan mo siya ng mabuti. Ranran, walang nangyari sa aming dalawa. Maniwala ka sa akin. Nakita ko ng sarili kong mga mata nung araw na iyon. Sa tingin mo ba maniniwala ako? Ranran, hindi ka pwedeng umalis. Ang sakit ni Xiaofeng. Sinabi nating alagaan natin siya ng makasama. Ang sakit ni Xiaofeng, tanging ang pamilya gulang ang makakagamot. Ginagamit mo na naman ang bata para takutin ako. Dati sinabi mo, alagaan natin siya ng makasama? Akala ko nagbago ka na talaga? Gusto lang kitang pigilang umalis. Mingyang, paano naman ang batas sa sinapupunan ko? Ano ang balak mong gawin? Pwede kong payagan ang babaeng ito na tumira sa pamilya Gu at ipapagamot ko rin ang bata. Pero ang babaeng ito ay hindi bagay sa pamilya Gu. Ikaw, ay kailangang pakasalan si Dua Aili. Huwag na po kayong mag-alala, matandang Ginoong Gu. Alam kong mababa lang ang estado ko. Hindi ako nararapat sa pamilya Gu. Pag gumaling na si Xiaofeng, alis na lang ako kasama ang bata. Ranran. Mingyang, si Bay Ranran, wala kang halaga sa puso niya. Ako lang ang taos, pusong nagmamahal sa iyo. Mingyang, kumalma ka, uminom ka ng tubig. Noong gabing iyon, Sabar, ganito mo ako sinubuan ng gamot, hindi ba? Dahil hindi naniniwala si Guminyang na naktalik kami, gagamitin ko na lang ang ibang paraan. Anong nangyayari, Xiaoya? Tinulak niya ako, gusto niyang patayin ang anak ko. Mingyang, ang sakit ng tiyan ko. Mama, hindi ko siya tinulak. Bahagya ko lang siyang nasagi. Guminyang, naniniwala ka ba kay Xiaoya? Ang anak mo talaga ang nagtulak sa akin. Gusto niyang patayin ang batang ang pamilya ko. Kung may masamang mangyari sa anak ko, ipapakulong ko kayong dalawang anak mo. Ranran. Nagdugo si Mama. Doctor, ano na ang kalagayan ng pasyente? Paumanhin,
Ang bata, hindi namin nailigtas. Enak. Si Ranran ay buntis na. Gaano na katagal? 2 buwan at mahigit. Gonggu, ito po ang pinapaimbestiga ninyo sa akin kanina. Ano? Ang tamlay ko, diba? Kausap ko kayong dalawa. Sinasabi ko sa inyo, kung sakaling magtanong ang sinuman sa pamilya Gu, sabihin ninyong nakunan ako, at napakahina ng aking katawan. Tungkol sa hindi ko pagbubuntis, kapag naglakas, loop kayong magsalita, hindi ko kayo patatawarin. Sinong hindi mo patatawarin? Mingyang, patawad. Hindi ko nailigtas ang bata. Nakunan si Ranran. Buntis ang puta na yun. Mingyang, iyang puta, siguradong ayaw niyang makaroon ng anak ang pamilya Gu. Kaya ginawa niya na pareho kaming nakunan. Sinasadya niya yan? Mingyang, ipagiganti mo ang anak natin? Namatay ang anak ni Gushi. Natural lang na dapat siyang samahan sa kamatayan. Ngunit hindi siya si Bayranran. Kundi ikaw, Duaili. Mingyang, inakamali ka ba ng pagkakaintindi sa akin? Nakamali. Assistant Wang. Opo. Inaakala mo bang tanga ako? Ang pagbibigayng droga, pakpekeng ebidensyang pagbubuntis, lahat niyan nandito, pati ang pananakit mo sa kanya, lahat na iyan, naimbestigahan ng detalyado. Ako na, anong problema mo? Kung hindi dahil sa babaeng yan, sana tayong dalawa na ang makasama. Ang lakas ng loob mo. May tao ba riyan? Simulan na. Anong gagawin mo? Gumingyang. Huwag mo akong galawin. Ako ang panganay na babay ng pamilya Du. Kung maglakas, loop ka nasaktan ako. Paano ka makakapagpaliwanag kay Lolo Gu? Ang pamilya Du, hindi ko yan pinapansin. Tungkol naman kay Lolo Gu, oras na para magretiro siya. Gumingyang, gumingyang. Bitawan mo ako. Hongdan, Randan, gising ka na. Tatawagin ko agad ang doktor. Wala na ba ang anak ko? Patawad. Kasalanan ko. Pero, naresolba ko na si Duaili. Kapag nakabalik ka na sa pamilya Gu, wala nang manggugulo sa iyo. Gumingyang. Wala na ang bata. Hayaang umalis na ako. Hongdan, Gumingyang. Wala na tayong pag-asa. Hindi na kita mahal. tama. Pero ang bata, kailangan pa ni Xiaofeng ang pamilya Gu. Hindi ka pwedeng umalis. Hanggang ngayon, naglakas, loop ka pa rin gamitin ang bata para takutin ako. Oh. Hindi kita papayagang umalis. Kahit gamitin ko pa ang lahat ng paraan, kahit magalit ka sa akin, hindi pa rin kita papakawalan. Gusto mo ba akong patayin? Huh? Sino ang gustong patayin ang apo ko? Lola Bai. Ay na. Ihahatid ka ni Lola Pawi. Lola. Na. Ako talaga ang lola mo. Nung una, nag-away kami ng nanay mo. Hanggang sa umalis siyang bahay. Hindi ko na nalaman ang balita niya. Di ko man lang inasahan na hindi na siya makakabalik. Alam ni Lola na marami kang pinagdaanan. Halika. Ihatid ka ni Lola Pawi. Ikaw, Binata Gu. Kahit pa ang lolo mo ang nasa harap ko ngayon, hindi ko pa rin siya kikilalanin. Gusto kong kunin ang apo ko.
Wala sa inyo ang makakagawang pumigil sa akin. Jinongbay. Sasabihin ko sa iyo, ang sitwasyon ni Arno no, ay alam ko na lahat. Hindi ka karapat, dapat para kay RNRN. Ang sakit ng bata, kami, ang pamilya Bay, ay may magagaling na manggagamot. Hahanapan ko si Runaron, na mas angkop na mapapangasawa. Ranaran, umuwi na tayo. Lola. Oh. Sige na, umuwi na tayo. Hindi ba yan ang panganay na anak ng pamilya Do? Bakit ganyan na ang isuro niya? Nabalitaan kong nakasagutan niya ang pamilya Gu. Hindi lang yan, nakasagutan din niya ang panganay na anak ng pamilya Bay. Ano? Naglakas loop siyang kalabanin ang pamilya Bay. Pamilya Bay yun? Wala na tayong magagawa pa. Apos yan ang matandang ginangbay na matagal nang nawawala. Ang iisang tagapamana ng pamilya Bay. Ang panggalan daw niya ay Bay LNF. Anong sabi mo? Sino ang sinabi mong panganay na anak ng pamilya Bay? Si Bayran Erranien. Paano nangyari yon? Paano magiging panganay na anak ng pamilya Bay si Bay Arnan Arn? Nakakagulo na sa balita. Tingnan mo na lang sa internet, di ba? Bay Arnan na. Si Bay Arnan na. Bakit siya? Bakit siya ang panganay na anak ng pamilya Bay? Akin na to. Inuhusgahan mo ba ako o nagpapakita ng kayabangan? Alam kong mahal mo si Ranran. Pero mahal ko rin siya. Binibigay ko sa iyo ito para lang ipalam sa iyo. Mula ngayon, alagaan ko si Ranran at ang dalawang anak niya. Hindi ka niya mahal. Hanggat siya si Ranran. Sapat na sa akin na makasama ko siya. Ito ang Queen Cheng Zilian. Sinubukan kong imbestigahan muli. Ito yung gisinangla ni Ran noon. Ito ang alaala ng nanay niya. Ibigay mo na sa kanya para sa akin. Hindi na ako pupunta sa kasal ninyo. Ayaw niya akong makita. Ranran. Ang ganda mo talaga ngayon? Patawad. Pasensya na. Masyado akong nagmamadali. Dapat dahan lang. Mama, ang ganda mo po. Kung ganun, Mac, ayos ka muna. Aalis muna ako para salubungin ang bisita. Mama, masaya ka ba sa kasal mo? Medjiging masaya si Mama basta masaya kayong dalawa. Masaya na ako. Mama, kung masaya ka, bakit hindi ka nakangiti? Mama, ikakasal ka ba kay Papa Xiao? Oh. Simula ngayon, siya na ang magiging tatay ninyo. Mama, mahal mo ba si Papa Zhao? Sabi mo, ang pagpapakasal ay para sa taong talagang mahal na mahal mo. Boy Ranran, ikakasaw ka na kay Zhao Zirong. Siya ay isang napakabuting tao. Dapat kang maging masaya. Bay Ranran, momotoy ko no.
Duaili? Anong gusto mong gawin? Bitawan mo ako? Sabihin mo. Itong kutsilyo ko. Anong disenyo kaya ang iguguhit ko sa mukha mo? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Anong gusto kong gawin? Ginamit ka ni Gumingyang para ipagiganti ako at sinira niya ang pamilya Du. Kaya kinidnap kita. Para lang makaganti ako kay Gumingyang. Tapos na kami sa isa't isa. Talaga? Kung tapos na nga ba o hindi, malalaman natin mamaya. Duaili. Bitawan mo siya. Huwag kang gagalaw diyan. Ako ang gumawa ng lahat sa pamilya Du. Kung may problema ka, sa akin ka magalit. Ziga, lumuhod ka sa harapan ko. Gamitin mo ang kutsilyo na iyan sa harap mo at sugatan mo ang sarili mo. Siguraduhin mong malalim na malalim ang hiwa. Kung hindi, hindi ko talaga masisiguro na itong kutsilyo sa kamay ko ay hindi matatamaan si Bayranran. Huwag mo siyang galawin. Gumingyang. Huwag? Huwag? Gumingyang. Mas malalim, hindi pa yan sapat. Huwag mo nang hiwain. Huvak kang kakala. Ayos lang, Ranran. Utang ko ito sa iyo. Sapat na ba? Bitawan mo si Ranran. Gumingyang. Hindi mo siguro inisip. Kung nasa ganitong sitwasyon, palalayain ko pa si Bayranran, di ba? Sa puntong ito, papakawalan ko pa ba si Bayranran? Mingyang. Nasugatan si Mingyang. Ayos lang. Malaking araw ninyo ngayon. Naghihintay pa ang pamilya ninyo. Umuwi na kayo. Alagaan mo siya. Ziga. Magpapadala akong tao para dalhin siya sa ospital. Tara na, umalis na tayo ah. Papatayin kita. Mingyang. 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 Mingyang, anong nangyari sa'yo? Ranran. Bakit? 6 na taon na. Pero hindi pa rin kita kayang panatilihin. Gumingyang. Gumising ka. Gumising ka.